Tuloy po ang Bukas Palad Pilantropiya sa ating advocacy sa magitan po ng ITVU Media Forum. Narito pa rin po ang inyong kaibigan ng Presidente ng Asosasyon ng Komentarista at Announcer sa Pilipinas, Mel Chavez, at ang inyong lingkod, RV Castro, ay patuloy po na nagtataguyod ng kamalayan at kalinga sa kapayapaan at kapaligiran. Kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa magitan po ng ITVU Media Forum. At mapanood po nyo sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Okay? At pwede rin po tumawag live sa ating telephone numbers 553-8656 para sa inyo mga comments, mga suggestions, mga puna at panukala. Ang ating pong channel ay panguna po ng Kakampi. Sa mga kahulugan po nito, kapisana ng mga kamag-anak at migranteng manggagawang Pilipino Incorporated sa panguna ni Maria Fe Nicodemus. And of course, sa ating kaibigan, happy birthday sa lahat. Especially tomorrow, happy birthday kay Gat Jose Rizal at maging kay Rizalino. Nicodemus Rizal, ang blowout natin, huwag kalilimutan. I-blow mo na lang yung kandila, maski blow in na lang, walang blowout. Mabuti na banggit mo, RB, yung kapanganakan ng Gat Jose Rizal. Dahil ang wika ni Gat Jose Rizal noong unang panahon na ang kanyang pakikibaka laban para sa kapayapaan at kasarinlan ng ating bayan, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sana naman, ang wika natin ngayon, parang medyo nawawala na yung ating enerhiya ng ating mga kabataan na tingnang maigi ang mga ginagawa ng ating mga bayani noong unang panahon. Katulad ni Jose Rizal, Gat Andres Bonifacio, nina Marcelo H. Del Pilar, sina Jose Malvar, at iba pang mga leader na kumakalinga para sa kapakanan ng ating mga kababayan ngayon at noon pa hanggang sa darating ng mga panahon, ay dapat sigurong makita ng ating mga kabataan kung paano ipinaglalaban ng mga ito ang atin hong kasarinlan. Kaya sa pamagitan ho ng anibersaryo bukas ni Gat Jose Rizal, 116 birth anniversary ni Gat Jose Rizal sa bukas, ganun din ang ating kaibigan ditong magbe-birthday, si Rizalino, Nicodemus, ay tuloy-tuloy hong magbibigay daan para ho dito sa kapayapaan at kaunlaran ho ng ating mga kababayan. Kaya, Mr. President, dapat tingnan ninyong maigi kung sino man yung mga nakakatulong nyo diyang magaling, lalo nilang gagalingan ang kanilang mga panunungkulan. Kung yung mga magnanakaw, tanggalin mo na. Kailan mo pa tatanggalin yung mga kawatan yan? Kung ang mga magnanakaw sa gobyerno ay balakid ng iyong pagbibigay daan na ang daang matuwid, na kung titingnan natin, hindi paliko-liko, kundi talagang matuwid na daan para ho sa kaunlaran ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya nga doon sa awitin ng anak, ito yung magandang refleksyon sa ating kabataan, di ba? At lahat po naman kumikilala sa ama ng ating bayan, ama ng ating bansa, si Pangulong Aquino. Ganyan din ang lahat ng ating kababayan kumikilala sa inyo. At kayo po bilang ama ng bansa, umaasa ang kabataan na tunay po magkaroon ng matuwid na daan sa pamudan ng inyong leadership. At sila po tunay na maging pag-asa ng ating magandang kinabukasan para susunod na henerasyon. At importante po ito, may pag-asa sa magitan po ng ating ITV Media Forum ay atin po maitaguyod ang basic principles na tinataguyod ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated. At sa magitan din po ng programang Balikasan, Balik Kalikasan, utilize po natin, cultivate natin, i-harness, enhance natin ang tinatawag na Filipino values na mga tunay na leaders, piling-pili, pinong-pinong Pilipino, masunurin, obedient, leader,
obedient, ano pa? Volunteer. Yan po, yung tinuro sa atin ng mga ninuno natin, ng bayanihan. Marami mga kabataan gusto mag-volunteer po. Pero bigyan po nyo ng pagkakataon, i-recognize ninyo, buhay na buhay. Ang ikangay malasakit nating kabataan kung bibigyan po niya ng pagkakataon. At sa magitan po ng Bukas Palad Philanthropy Incorporated, ay ating pong bubuuin din yung tinatawag na big casters. Sa halip na broadcaster, Tagalog, big casters. Sa pagtulungan din ng AKAP, Mel. At sa partisipasyon sa mga programa ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated in partnership with 3,000 Club of Arizona, USA. Mabigyan po natin ng pagkakataon na ma-develop ang kabataan bilang silang inaasahang pag-asa ng ating bayan sa magitan din po ng inyong magandang pamumuno. Okay, tuloy na po natin. Ng kabataan din po na gusto naman magkaroon ng greener pasture sa Australia. Ito na po ang pagkakataon. Kung gusto nyo doon naman nirahan, isang daigdig pa rin naman yan. Baka yung mga kabataan natin gusto mag-aral doon, magtrabaho sa Australia, at the same time, pwede rin kayo maging residente na Australia. Pero hindi naman ibig sabihin, residente na kayo, hindi na kayo tutulong sa ating bansang sinilangan. Pero pagkakataon din po ito, dahil ang Australia po ay bukas na para sa mga Pilipino. At pinakikang ay napipisil nila ang katangian ng Pilipino, angkop sa kultura ng Australia. Masipag, marunong, at ikang ay matiyaga at mapayapang namumuhay sa piling ng kahit sino man ethnic group. So, study, work, and live in Australia. Ating ibigay nga ang ating impormasyon tungkol dito. Study, work, and live in Australia. Nakapunta ka na ba sa Australia, Mel? Hindi pa eh. Malapit na. Okay, tuloy po ang ating programa, ITVU Media Forum. Hatid po natin sa ating tema ang balikasan, balik-kalikasan. Ika nga ang basic principle po dito ay ang kalikasan o kapaligiran ay kakambal ng sangkatauhan. Di ba, Mel? Hindi ka pwedeng mamuhay sa daigdig kung wala itong paraiso, wala itong tinatawag na
kalupaan, karagatan, mga puno, kung walang hangin, walang init, walang araw, walang gabi, hindi mabubuhay ang tao. In the same manner, kung naririto po na sa ating kapaligiran, napapansin natin at ating nakakamta ng benepisyo ng hangin, huwag tayong magsisilbing ikangay instrumento para mapasama ang simoy ng hangin. At yung mga driver, yung mga may-ari ng sakyan, iwasan po natin air pollution. Yung mga factory na nag-emit ng tinatawag na masyado ng maitim. Nausok, nakagdudulot ng sakit at karamdaman yan at nakamamatay yan. Hanggang the same manner, kung alam po naman natin tayo may pakinabang sa tubig, sa ilog, karagatan, abay, wag din natin tapunan ng basura yan. Otherwise, mamamatay din tayo. Pero salamat at may alkaline simel. At meron din pong ikangay dream life, ayan, para inyong ma-appreciate po yung lifestyle natin mabago, matutulungan kayo ng mga produkto ni Kuya Germs, dyan sa Dream Life. At siyempre, at para sa lahat po ng mga nagmamalasakit sa ating kapwa, ay ikangay ito na yung pagkakataon, ikangay ang kalikasan ng kapaligiran at ng kalikasan ng sangkatauhan ay magkakaroon lang po ng pag-asenso kung ito ay magiging partner in life. Kaya nga, kung anong ginawa mo sa kalikasan kapaligiran, ayan din ang magiging iyong bunga ng iyong pamumuhay. Ika nga, kung gusto natin magkaroon ng mapayapa, malusog, malakas na sangkatauhan ng ating kababayan, sabi nga ang malusog at malakas na mamamayan ang nagiging sandigan at tatag ng bansang Pilipinas. Subalit ang tamad at abusado ng mga Pilipino at walang sumusunod, nagiging sanhirin ito ng destruction. Okay? So marirevive ba natin yung very constructive? Yan nga po yung tinataguyod ng culture of love, leadership, obedience, volunteerism, and empathy. Okay, Mel? Tuloy-tuloy ho tayo dahil nakikita natin, RB, ang mga kaganapan ngayon sa bansang ito na napapakita na sa buong sambayan ng Pilipino ang tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Ang Executive Department, ang Legislative Department, at ang Judiciary. Nakikita na natin na noong unang panahon, ang Executive Department pinalayas yung presidente, si Pangulong Iraq. Pagkatapos ngayon naman pinalayas yung sa Judiciary, pinalayas yung Chief Justice Corona. Pagkatapos meron pa tayong isang departamento, ang legislative natin. Siguro nakikita na natin mapipreso na. Mapipreso na yung mga napagbintangan o mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya dito na ho natin malaan na RB na medyo nakikita na mga kamalian ng bawat isang departamento ng ating pamahalaan na meron na hong video. Ito yung mga kamalian ninyo, dapat kayo magdudusa na. Kaya ngayon ho, bilang dito sa ating palatuntunan, ay makita natin na magbantay-bantay na kayo. At isipin na ninyo na masama pala pag talagang sobra-sobra na ang pagnanakaw natin sa bayan. Makukulong kayo, mawawala kayo sa inyong pwesto. Kaya dito na ho natin titingnan na ano ba ang nararapat. Tingnan ho ninyo ang atin hong mga mahihirap na mga kababayan na natutulog sa mga lansangan. Andiyan sa Ermita, ang dami. Natutulog lang sa bangketa. Ang natutulog sa mga ilalim ng tulay, ang dami. Ang pabahay ay walang pabahay. May bahay ka na nga, gusto pang kunin ng gobyerno.
At hindi lang gobyerno ang kawalanghian sa mga nakaupo sa housing department, ay ibininta pa sa isang Amerikano na gusto pa nilang ang may-ari ng bahay ay ipalayasin doon sa kanyang bahay, na ang dapat ho diyan yung sinabanggit mo yung may mga kababayan tayo na nag-avail ng housing loan. Yes. Umutang para lang ika ay magkaroon ng sariling tahanan. Yes. Habang nagtatrabaho yan, nakakabayad. Nawalan ng trabaho, hindi na makabayad. No, so may utang sila, halimbawa, sa National Home Mortgage and Finance Corporation. Yes. Ano bang ginawa nila? Pinalayas ba itong mga occupants, mga tinatawag nating tenants? Ano ba itong kababayan natin? Yung may-ari mismo. Yung may-ari na hindi nakabayad dahil sa may mga problema. Pero alam mo naman na, RB, na ang tema ng ating pamahalaan, meron silang socialized housing program na tulungan ng ating mga kababayan na magkakaroon ng bahay. Ito may bahay na. Bakit mo palayasin pa at bakit mo bininta yung karapatan ng Home Mortgage Corporation na ibinigay doon sa isang pribadong organisasyon o kumpanya, na bawal ho doon sa mga pinipirmahan ng nasabing mga nangungutang na kababayan natin para magkabahay, at ng gobyerno ang financing ng sa tingin ko dapat ho ito'y talagang tingnang maigi ng nakaupo ngayon dyan sa housing department, particular yung gusto pang magiging presidente, si Vice Presidente Jejomar Binay. Dapat itingnan ho niya ito. Ano ito? Nalaman mo na ang mga problema pero ayaw kang umaksyon. Bakit? Bakit ayaw mo aksyonan na ang mga may-ari ng bahay na ibinigay o ibininta ni Noli de Castro, dating Vice President, at ng iba pang mga pinuno ng Pag-ibig sa pribadong kumpanya? Ano pribadong kumpanya yon? Yung BFS. Bahay Financing Bahay Services. Financial Services. Okay. Na sa tingin ko ay narapat na hindi ho dapat mangyari. So illegal ba yun? Illegal? Pinaka-illegal. Bakit? Dahil Pinaka-illegal ito. may utang na mga kababayan natin sa National Home Mortgage Finance doon na Corporation. sila magbabayad sa home mortgage. Ayun. Kung hindi sila makabayad, yung home mortgage ang siyang magbibigay, magpursige na makabayad sila. Ayun, tutulungan pero sa hindi mortgage. mo pwedeng ibigay hindi mo pwedeng ibenta sa iba na para yung iba ang mangungulikta. O baka naman talaga nagbentahan na. Merong kolektar, merong nakalaan doon sa kontrata ng humihiram sa home mortgage na para pambili ng bahay, na hindi pwede hong ibigay o ibenta nila yung karapatan nila na maningil doon sa may-ari ng bahay na nangutang doon sa kanilang utang. Kaya illegal ho yung pagkabenta. Naku, paano yan? Kung di magpapalayas dyan, ang naniningil, walang iba kundi BFS. Kung hindi sila nakabayad sa BFS, ano mangyayari? Pinapalayas nila sila. Pinapalayas. Pero bawal yun. Bawal yun. Illegal. Bawal, illegal. Pero pinapractice pa ba yan? At naging ikang ay isang tanong iyan, na isang dapat harapin ang problemang yan, paano matutulungan itong mga homeowners? Kaya nga, ang nagbibigay daan sa atin yung sagip na ang kanilang mga kasamahan na mahigit kumulang 247 subdivision sa buong Pilipinas na apektado sa nasabing pagbenta ni Noli de Castro, ni Kimbo, dating Pag-ibig General Manager, at ngayon ay congressman sa Marikina, na bininta nila na ito ho'y bawal dahil meron hong kulatilya doon sa nasabing nangungutang at ang Pag-ibig o ang Home Mortgage Corporation, na hindi ho po pwedeng ibenta nila ang paniningil doon sa may-ari ng bahay, kundi sila ho dapat ang maningil. Kung hindi ho nakabayad, singilin ho lang ng singilin, pero palayasin mo, wala ho dapat na gano'ng mangyayari dahil ang problema, ang linya ng ating pamahalaan, meron hong socialized housing program. Sa makatutulungan nila
tutulungan ng gobyerno ang hindi nakakabayad. Kung Na ang mga squatter nga natutulungan Yes. para bigyan ng Pabahay. rehabilitation, pabahay. Ito pa nga, Bakit itong mga bumili at umutang sa National Home Mortgage ay palalayasin kung hindi sila makabayad? Yes. Ano bang uri ng philosophy nito? Policy. kaya nga So, sa dapat may review ito, ma-review. Kaya sa tingin ko, RB, ang pagkukulang dito, yung ating gobyerno, panahon ni Gloria, na pinakakorap na gobyerno, at panahon naman ngayon ni Pinoy, na dapat sabihan ni Pinoy si Vice President Gio Barbinay, hoy, nugnog, ikaw, Vice President, hindi mo yata tinitingnan ang kapakanan ng ating mga kababayan na ngayon hinadidiskaril dahil dito sa mga problemang ito. Ang problema, ayaw hong umaksyon ang Office of the Vice President na nagnanasa pa ng mga tatakbo sa 2016. Okay, tamo na yung politika. Muna, lagay pa, matagal pa. Sa ngayon, anong problema ngayon ng miyembro ng SAGIP? Aksyonan ng ni Vice President ang problemang ito na nandyan na sa kanyang lamisa. Pero hanggang ngayon, hindi ho umaaksyon. Bakit? Anong dahilan? Sa magkanong dahilan baka ba may ito? gintong pinaghahati-hatian yan. Sa magkanong dahilan ba? O, yun. Okay. So, papatuloy po tayo, mga kaibigan, dahil mainit po itong usapin at hindi po ito mako-contain sa loob ng 2 oras lamang dahil involved po dito ang mga major agencies ng ating pamahalaan, Housing program. Housing agency. agencies. At siyempre, ang apektado po rito ay ang libo-libo nating kababayan na hindi na makabayad sa bahay na kanilang inutang sa National Home Mortgage. Ngayon, sila'y sinisingil ang BFS o dili kaya ay pinapalayas sa kanilang bahay na naipundar. Okay, ito po ay malaking problema na ito'y susog din sa human rights, ano? Yeah. Ay paano yung mga magulang kung palalaya sa bahay na yan, di kasama rin siyempre paalisin sa bahay na yan, mapoforeclose ang bahay, kasama rin yung mga bata. Ay, nako, ang ating mga future na pag-asa ng bayan, apektado rin po. Okay, may alternatibo ba? Meron pang Gold Life. Ay, itong Yung karapatan ng bawat batang Pilipino. Mhm. Meron pala tayo dito. Sige, meron bang kwan? Merong karapatan ng batang Pilipino Yes. tayo dyan sa YouTube ng ng Kaya, Bukas Palad, nakikita natin na sa Bukas Palad PH matingnan. YouTube. Okay, mga kaibigan, sapagkat mukhang napakabilis ng oras para sa atin, Mel, at kulang ang 2 oras para sa ating ITVU Media Forum. Napakarami na tayong naikangay na cover na iba't ibang sections at ibang mga concerns. Ay, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Panoorin muna natin yung Gold Life sa mga walang trabaho na mga miyembro ng SAGIP. Ito ay isang pagkakataon, business opportunity para sa kalusugan at para sa wellness ng inyong mag-anak at ganyan din maaring ito maging source ng inyong pandagdag kita para mabayaran ang inyong utang sa National Home Mortgage, sa gayon hindi kayo palalayasin sa inyong naipundar na mga tahanan. Okay? Gold Life.